Hindi rin nagtagal ay nakasakay na kami sa pribadong eroplano na pag-aari ng mga Henderson. Ngayon lamang ako makakasakay ng eroplano at pribado pa ito kaya aaminin kong may nararamdaman akong kasabikan. Ito na talagang simula ng pagbabago ng aking buhay. Halos 16 na oras ang itinagal ng biyahe namin papuntang Amerika. Buti na lamang at pribadong eroplano ang gamit namin kaya mabilis kaming nakarating ng Amerika. Pagkalapag ng eroplanong sinasakyan namin, ay laking gulat namin ng aking ina nang makitang napapalibutan kami ng maraming armor car. Anak, anong nangyayari? Natatakot na ani ng aking ina na kahit ako'y nakakaramdam ng pagkabahala sa dami ng may mga armas na kalalakihan na nag-aabang sa amin. Napatingin kami sa aking ama at alam kong nababakas niya ang aming matinding pangamba. Don't be afraid. Wika ng aking ama sabay akbay sa aking ina't nauna nang lumabas ng eroplano. Nanlaki ang aking mga mata't na mangha. Nang matunghayan ko na ang lahat ng mga de-armas na kalalakihan ay biglang nagyukuan sa aking ama nang dumaan ito sa kanila. Na tila ba isang hari. Napatingin ako sa aking ama at ngumiti lamang siya sa akin at inilahad ang kanyang kamay sa akin. Kaya nagsimula na akong lumakad palapit sa kanya. Tara na kayo at may nag-aantay ng sasakyan sa atin patungo sa mansyon. Wika ng aking ama kaya sumunod lamang ako sa kanya. Habang nasa likuran namin ang lahat ng de-armas na kalalakihan na sumalubong sa amin. Nakakamangha ang kapangyarihan ng mga Henderson. Para silang mga hari na sinasamba ng kanilang mga nasasakupan. Tama nga sila Isaac. Na sa isang pitik lamang ng daliri ng mga Henderson ay makukuha na nilang kanilang mga kagustuhan. At ang nakakatawa pa doon ay ako, ang tinaguriang pobre, basura at hampas lupa, ang siyang nag-iisang tagapagmana ng mga Henderson. Nakarating kami sa napakalawak na lupain. Nang bumukas ang automatic na gate ay manghang-mangha ako sa karangyaang aking nakikita. Isang tila palasyong nakatayo sa pinakagitna ng napakalawak na lupain na ito. Hindi ito basta mansyon lamang. Para itong isang kaharian na nakatayo sa pinakagitna ng nasasakupan nito. Ito ba ang inyong tahanan, mahal ko? Wika ng aking ina na halos tulad ko'y hindi pa rin makapaniwala sa aking nasasaksihan. Yes, my love. And my parents are too excited to meet you. Tugon naman ng aking ama. Nang huminto ang magarang sasakyan ay agad itong binuksan ng mga tauhang naghihintay sa amin sa harapan ng tila palasyong ito. Oh my God! Wika ng isang magandang Pilipina, ang aking lola. Na tila kahit may edad na ay napakaganda pa rin niyang tunay. Napakaganda niya kahit nasa tingin ko ay nasa edad 65 na siya at hindi pa rin maitatago nitong kagandahan ng kanyang muka. Hindi ko na kailangan pantanungin kung ikaw ang aking apo dahil kawangis na kawangis mong iyong ama. Wika niya pang muli na naiyak sabay yakap sa akin ng mahigpit. Honey, our grandson is finally here. Wika niya naman sa isang makisig na Amerikano na sa tingin ko ay nasa 65 din ang edad na nakangiting nakatunghay sa amin. I'm so happy to meet you, apo. Wika naman niya at agad din akong niyakap nito. Mom, Dad, I want you to meet my wife, Susana Henderson. Pagpapakilala naman ng aking ama sa aking ina, sa kanyang mga magulang. Mababa ka sa aking inang pagkabahala, ngunit agad din itong nawala nang mabilis siyang niyakap ng aking lolo at lola. Masaya akong magkapiling na rin kayong muli ng aking uniko iho. Turan naman ni lola sa aking ina, na ngayon ay umiiyak na. Oh, don't cry! Wika ni lola sa aking ina, sabay punas nito ng mga luhang lumandas sa makinis na pisngi ng aking ina. Tears of joy lang po. Simpleng ani naman ng aking ina nang nakangiti, kahit na nalulunod na siya sa mga luhang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Pumasok muna kayo at nang makakain tayo. Napakarami kong ipinahandang pagkain para sa pagdating nyo. Nakangiting turan ni lola habang iginaya ang aking ina papasok sa loob ng palasyong ito. Naging magandang pagtanggap sa amin ng aking mga lola at lolo. Mababakas mo sa kanilang mga mukha ang tunay na kaligayahan habang masayang ikinikwento sa amin ang mga nangyari sa aking ama at kung paano na ang aking amay umiwas sa mga babae upang mapanatiling tapat sa aking ina na kanyang asawa kahit na wala itong naaalala dahil sa aksidenteng nangyari sa kanya. 20 taong hindi namin siya nakasama dahil na rin sa pag-aakalang namatay siya sa aksidente.
Ngunit ngayon ay narito at kasama na namin siyang muli. I have heard nagagraduate na ang aking apo. Wika ng aking lola. Do you have any plans? Wika naman ni lolo. Babalik po sana ako ng Pilipinas bago ang araw ng aking graduation. Ani ko naman sa mga ito habang ang aking lola ay hindi binibitiwan ng aking kamay. That's great! Lahat kami ay dadalo sa araw ng iyong pagtatapos, apo. Wika naman ni lola, kaya agad akong napatingin sa aking ama na tila ba humihingi ako ng saklolo upang ipaliwanag sa kanila ang mga plano ko na ako na lamang ang dadalo sa mismong graduation day ko. Oh ma'am, gusto niya sanang siya na lamang ang dumalo sa kanyang graduation. Ayaw muna niyang ipaalam sa lahat ang tunay niyang pagkatao. Tura naman ng aking ama sa aking lola na ikinagulat ng mga ito at mabilis na tumingin sa akin. Pero graduation day mo yun, apo. At ngayon ka lamang namin masusuportahan. 20 taon ka naming hindi nakasama at nasuportahan. Pagkatapos ay hindi pa kami makakarating sa iyong graduation? Malungkot na ani ng aking lola. Lola, may dahilan po ako kung bakit ayoko muna pong malaman ang lahat ng pagkatao ko. Huwag po kayong mag-alala at ikikwento ko po sa inyong lahat ng mga nangyari sa akin. Kung bakit kinailangan ko pong ilihim muna ito. Tugon ko sa kanila sa malungkot na tinig. Apo, gusto naming marinig ngayon ang dahilan mo kung bakit ayaw mong malaman ang lahat na isa kang tunay at nag-iisang tagapagmana ng mga Henderson. Malungkot na ani ni Lola sa akin kaya napabuntong hininga na lamang ako bago ko ikwinentong lahat sa kanila. Hindi ako makakapayag na inalipusta nila at pinaglaruan ang aking apo. Wika ng aking lolo na ikinalingon ko. Nakikita kong matindi niyang galit sa mga taong nang maliit sa akin. You speak the Filipino language? Gulat kong ani kay lolo. Malakas na tawanan ang narinig ko sa kanila at tinapik naman ako ng aking ama sa aking balikat. Kaya napangiti lamang ako sa mga ito. Apo, hindi ako papayag na hindi tayo makakaganti sa mga walang yang yon. Galit na ani ni lolo. Kaya nga po, ayoko muna nilang malaman ang pagkatao ko, lolo, lola. Dahil gusto ko po silang paghigantihan. Seryoso kong tugon sa kanila na sa tingin ko'y naiintindihan na nila ako at tumangu-tangu lamang sila. Pero darating pa rin kami sa graduation day mo, apo. Hindi na lang kami magpapakita kahit kanino. Sambit naman ni Lola na hindi ko na kinontra pa dahil tila buo na ang kanilang desisyon. Matapos ang masayang kainan ay hinatid na ako ng kasambahay sa aking silid upang makapagpahinga. Ngunit pagpasok ko pa lamang ng aking silid ay tila ba ako natulos sa kinatatayuan ko nang makita ko kung gaano kalaking silid na ito at sobrang ganda. Ganito nga siguro kayaman ng mga Henderson. Na ang isang kwarto pa lamang ay tila ba isang malaking bahay na. Nakakalula ang mga karangya ang aking nakikita. Hindi ko man lang naisip kahit minsan na sa isang iglap ay magbabago ang buhay namin ng aking ina. Ngayon ay makapaghihiganti na ako sa mga taong nanakit sa akin. Sa mga taong basurang tingin sa pagkatao ko. Ipinapangako ko na maghihiganti ako sa inyo. At ipaparanas ko sa inyo kung paanong maging isang basura katulad ng kung paano nyo ko ituring. Huminga ako ng malalim. Hindi ko gustong makasakit ng kapwa, pero sila mismong nagtulak sa akin upang maging ganito. Ipinikit ko ang aking mga mata. Muling lumitaw ang mukha ni Kendra sa aking balintataw. At sa halip na idilat kong aking mga matay, mas lalo ko lamang itong ipinikit. Magkikita tayong muli. At sa pagkikita nating muli ay sisiguraduhin kong pagsisisihan yung mga ginawa niyo sa akin. Kendra's POV. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Galit kong ani kay Francis. At bakit ko naman gagawin yun, ha? Para makapunta ka sa hampas lupang Henderson na yon, ha? Asik naman sa akin ni Francis habang hawak-hawak ako ng mahigpit sa aking braso. Bakit kailangan mo magsinungaling sa kanya, ha? Hayop ka? Walang kasalang magaganap dahil hindi naman yan totoo. Mas gugustuhin ko pa na maging matandang dalaga kaysa naman pakasalan ng isang katulad mo. Bulyaw ko sa kanya at isang sampalan dumapo sa aking muka. Napahawak ako sa aking pisngi at binigyan siya ng masamang titig. Na kung nakamamatay lamang ang masamang pagtitig ay kanina pa sana siya bumulagta sa sahig. Wala kang karapatang saktan ako, hayop ka, Francis. Sa simula pa lamang ay hindi na ako pumayag sa gusto mo na paibigin si Russell.
Dahil lang totoo kahit mahirap lamang siya, ay mas minahal ko siya kaysa sa'yo. At baka nakakalimutan mo na tinapos ko ng relasyon natin bago pa man din maging kami ni Russell. At alam mo yan, sinira mo lang ang lahat, pati kaarawan ko sinira mong hayop ka. Galit na galit kong bulyaw sa kanya habang pilit kong inaalis ang mahigpit niyang pagkakahawak sa aking braso. Umayos ka, Kendra. Hindi ko tinatanggap ang pakikipaghiwalay mo sa akin. Tandaan mo, akin ka lang. Hindi ako makakapayag na mapunta ka sa hampas lupang Henderson na yon. Asik niya sa akin na may galit sa kanyang mga mata habang hawak-hawak niya ako ng mahigpit sa aking braso. Bitawan mo ako, Francis! Nababaliw ka na! Sigaw ko sa kanya habang pilit kong inaalis ang pagkakahawak niya sa aking braso. Ngunit lalo lamang niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa akin. What's happening here? Wika ng boses ni Kuya Caspian. Kaya laking pasasalamat ko na dumating ito. Agad akong binitawan ni Francis, kaya mabilis akong nagtago sa likuran ni Kuya Caspian at iniharang naman agad nito ang katawan niya sa akin. Pinipilit mo bang kinakapatid ko, ha? Gusto mo bang basagin kung pagmumukha mong tarantado ka, ha? Galit na asik ni Kuya Caspian kay Francis. Hindi bro, nag-uusap lang kami ng kasintahan ko. Mahinahong ani naman ni Francis. At nakikita kong takot niya sa taong kaharap niya. Tinawanan lamang siya ni Kuya Caspian nang marinig niyang sinabi nito na kasintahan daw niya ako. Umalis ka sa harapan ko. Kung ayaw mo mabawasan yung ngipin mo. Hindi ka din kasintahan ni Kendra dahil kilala ko kung sinong nobyo niya. Kaya wag kang hangal at mangarap dahil lahat kami makakalaban mong gago ka. Pagbabantapan ni Kuya Caspian, kaya agad ding umalis si Francis na may masamang titig sa akin. Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba ng tarantadong yun, ha? Magsabi ka sa akin at ako mismo ang gagawa ng paraan upang hindi ka na niya guluhin pa. Ani naman niya sa akin ng may pag-aalala. Ano nangyari sa pisngi mo? Bakit namumula yan? Sinaktan ka ba ng tarantadong yun, ha, Kendra? Magsabi ka sa akin ng totoo at huwag kang matakot dahil sisiguraduhin kong hindi na makakabangon pang hayop na yon. Galit niyang ani na tila ba nahuhulaan na niya kung ano ang nangyari sa aking namamagang pisngi. Okay lang po ako. Wala po ito. Salamat kuya at dumating ka. Wika ko naman sa kanya na may lungkot sa aking tinig at halos naiiyak na nga ako. Paanong okay? Ayan at halos mamagana yung pisngi mo. Sinaktan ka ba ng hayop na lalaking yun, ha, Kendra? Papatayin kong hayop na yun sa oras na makita ko siyang muli. Asik ni Kuya Caspian na halatang nagpipigil lamang ng kanyang galit. Napayakap tuloy ako dito dahil nararamdaman kong pag-aalala niya sa akin. Masaya ako dahil handa niya akong ipagtanggol sa hayop na lalaking yun. Kuya, may balita ka na ba kay Russell? Wika ko sa kanya dahil tila ba naglaho na lamang na parang bula si Russell kung kailan nalalapit na ang aming graduation. Wala pa nga eh. Nagpunta din ako sa bar na pinagtatrabahuhan niya. Ngunit wala na siya doon at walang nakakaalam kung anong nangyari sa kanya. Tugon niya, kaya lalo tuloy akong nag-aalala sa isiping baka may nangyari ng masama sa kanya, na baka may kinalaman si Francis sa pagkawala ni Russell. Natatakot ako. Mahal ko si Russell at gusto kong malaman niyang katotohanan tungkol sa tunay na nangyari. Huwag kang mag-alala. I'm sure he is okay. Sambit niya habang naiiyak pa rin ako. Hindi ko man lamang nasabi sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Sinira lahat ni Francis ang mga plano ko. Alam niya na ipagtatapat ko ang lahat ng katotohanan kay Russell, pero inunahan niya ako. Kaya ganun na lamang ang galit niya sa akin ngayon. Wika ko tuluyan ng nalaglag ang aking mga luha na kanina ko pa pinipigilan. Hindi ko naman gustong masaktan si Russell at totoo lahat ng ipinakita kong pagmamahal sa kanya. Ipaliwanag mo nga sa akin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Turan sa akin ni Kuya Caspian, kaya huminga ko ng malalim at tumingin sa kanyang mukha. Mahal na mahal ko na siya. Noong una nang kinausap ako ni Francis tungkol sa kanyang mga plano ay tinanggihan ko ito. Ayoko namang manloko ng tao. Nagalit si Francis noon pero hindi pa rin nagbagong isip ko. Tinanggihan ko pa rin kung ano man ang gusto niyang ipagawa sa akin. Yun ang paibigin si Russell at pagkatapos ay ipamukha sa kanya na ang lahat ay laro lamang sa araw mismo ng aking kaarawan. Hindi ako pumayag sa kagustuhan niya. Kuya Caspian, maniwala ka sa akin. Dahil matagal ko nang gusto si Russell.
Tapos minsan nang makita ko na binubuli siya ng mga ito, ay gusto ko siyang tulungan. Wala lamang akong magawa. Kaya nang makita ko siyang tumungo ng araw na yun sa likod ng university, ay agad ko siyang sinundan at doon nagsimula ang maganda naming pagkakaibigan na nauwi sa aming pagmamahalan. Hanggang sa nagtapat na siya ng pag-ibig sa akin at tuluyan na akong lalong napamahal sa kanya. Ngunit ang lahat ay sinira ni Francis sa araw pa mismo ng aking kaarawan. At pati sila mami nagalit sa akin dati. Inakala nilang naging malupit ako sa isang taong mahirap. Pero hindi totoo yun dahil mahal ko talaga si Russell. Mahaba at malungkot kong pagkikwento sa kanya. Ang gulo nga at ang sakit nga nang nangyari kay Russell. Naiiling na ani nito. Nang una kong makilala si Russell ay binubuli siya nila Francis. Pero hindi ko alam na boyfriend mo pala ang ungas na yon. Dahil hindi ko naman kilalang payatot na yon. Ani pa sa akin ni Kuya Caspian. Ex po. Magalang kong wika sa kanya. Simula noon ay naging magkaibigan kami ni Russell. At mabuti siyang tao at gwapo. Hindi ba? Yun nga lang ay mas gwapo ako. Tumatawang tura ni Kuya Caspian sa akin at inirapan ko naman ito na mas lalo niyang ikinatawa. Parang hindi naman. Si Russell kahit luma ang suot, angat na angat ang gandang lalaki. Kaya nga yan binubuli sa school namin dahil alam kong nai-insecure lamang sila na mas gwapo at matipunong isang mahirap na Russell. Kesa sa kanila na kung ano-anong mga ginawa sa sarili, magmukha lamang silang gwapo. Kahit piling na lang nila yun. Wika ko kay Kuya Caspian na tinawanan naman niya. Tara na nga at ihahatid na kita sa inyo. Sambit niya sa akin na hindi tumitigil sa kanyang pagtawa. Maglalakad na lang ako kuya. Malapit na lang naman at nasa loob na ako ng village. Turan ko sa kanya. Nope, ihahatid na kita at baka mamaya nagmamatsyag lang pala ang gagong Francis na yon. At kumukuha ng tiyempo para masunggaban ka. Wika niya naman na ikinabahala ko. At nagpalingon-lingon pa ako sa paligid na tila ba hinahanap ng aking mata kung nasa paligid pa rin ba si Francis. Sige na, tara na kuya. Nagmamadali kong ani sa kanya at isinukbit ko pa ang aking braso sa kanyang braso na lalo niyang ikinatawa ng malakas sa akin. Pagkarating namin sa amin ay agad ding umalis si Kuya Caspian kaya mabilis na din akong pumasok sa loob ng aming bahay. Si Kuya Caspian mo ba yung naghatid sa'yo? Ani ng aking ina sa akin. Napatingin ako dito at ngumiti ako ng matamis. Yes po, Mami. Nagkita po kasi kami sa park ng village kaya hinatid na din po niya ako pa uwi. Turan ko naman sa aking ina. Hindi na kumibo pa ang aking ina, kaya naman nagtuloy na ako sa pagpasok sa loob ng kabahayan. Tumuloy ako sa aking silid upang makaligo muna, dahil sunay kakain na rin kami ng hapunan. Habang nasa bathtub ako at nagre-relax, ay hindi mawala sa isip kong gwapong mukha ni Russell. Gusto kong malaman niya na mahal ko siya, kahit ano pa man ang katayuan niya sa kanyang buhay. Pero papaano ko naman gagawin yun? Samantalang ilang araw na siyang nawawala. Nasaan ka ba, Ras? Bulong ko habang nagsisimula ng magtuluan ang aking mga luha. Mahal na mahal kita. Muli ay bulong ko sa aking sarili. Tinapos ko na ang aking paliligo at agad na nagbihis na ako ng black leggings at white crop top. At pagkatapos ay nahiga na ako sa aking malaking kama.